Maulan na hapon sa ating lahat at nandito naman po tayo upang talakayin natin ang mga issue na mga nangyayari ngayon. Una nating talakayin po ito pong accomplishment po ng Northern Police District dyan po sa Kamanaba. At of course, nais lamang po nating basahin ito, kanina pong police report para naman po ma-share natin in public. No? Pag-share lamang po nitong ating programa at the same time po paki-like, follow, and share of subscribe po ng Hulika News TV. Maraming salamat sa ating pong Facebook page at ganoon din po sa ating YouTube channel, Hulika TV. Maraming salamat po sa inyo. Sa hapon na ito, nais ko lamang ipaliwanag sa inyo ito, i-share po. Marami po tayong topic na talakayin dito. Pangalawa po, yung pong malaking accomplishment ni Alex Ayala, no, sa pagiging niyang kampiyon, no, dyan po sa Women's Tennis Association o WTA. Ganon din po sa ating pong nais ko lamang din pong i-share sa inyo kasi marami pong nagtaas ang kilay, no, regarding po dito sa pagkakaroon po ng bill o pagpiyansa ho nitong dating Senador Bong Revilla Jr. No, basta meron pong ilan sa akin na ibinigay dito ng mga tawag dito, mga detalye ho kung paano ho siya nagkaroon po ng paano ho nagka-bill ho o nakapagpiyansa. Ito po si dating Senador Bong Revilla. Okay? Sa hapon na ito, mabuhay, magandang hapon. At magandang hapon din po sa lahat po ng mga taga-Kamanaba area, Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela. Mag-ingat po tayo dahil tag-ulan ngayon, syempre of course sa ating po mga kapulisan. Magandang hapon po sa inyo sa Northern Police District at sa lahat po ng mga sakop na city ng Northern po o ng NPD. No? Sabi ho dito, 16 ho na most wanted arestado ho sa pinatinding operasyon ho ng Northern Police District, mga top most wanted ho ito, kabilang sa mga nasakote. Aabot sa 16 na wanted person ho ang matagumpay na naaresto ho ng mga operatiba ng Northern Police District sa isinagawa hong pinaigting na warrant day. Operasyon ito sa iba't ibang lugar sa Northern Metro Manila. Ayon kay Acting Northern Police District Director, Police Brigadier General Bin Liner Kapili ho, kabilang sa mga naaresto ang tatlong most wanted person, tatlong most wanted person at 10 other wanted person. Ito po yung sinasabi ho nilang TMWPs at MWPs at yung OWPs. No? Tatlong top most wanted na sa Cote ho dyan po sa Valenzuela City. Naaresto ang isang 53 anyos o 53 anyos na lalaki, walang trabaho at residente ho ng Barangay Marinig. Isinagawa ng warrant and subpoena section ng Valenzuela City Police Station ang pag-aresto ho sa tulong ng Indit RIU NCR. Naharap siya sa kaso na sa ilalim ho ng Anti-Carnapping Act of 1972, Republic Act number 5539 at kabilang sa top 8 station most wanted person ng Valenzuela City Police Station. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 171, Valenzuela City na may inirekomendang piyansa na 180,000. Samantala sa Malabon City, isang 31 anyos na e-trike driver at residente ng Barangay Dampalit ang naaresto dahil sa paglabag sa Section 28-A ng Republic Act number 10591 o mas kilala ho sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapwesto siya bilang number 7 sa top most wanted person ng Malabon City Police Station para sa Agosto 2026. Ang warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 292 Malabon City na may inirekomenda hong piyansa na 120,000. Isa pang 51 anyos na lalaki walang trabaho at residente naman ng Barangay Lungos, Malabon City ang naaresto rin dahil sa paglabag ng Section 11, Article 1 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itinuturing siyang number 8 top most wanted person sa station level ng Malabon City Police Station. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 72 Malabon City para sa pagpapatupad ng hatol ng korte. Tatlong most wanted, kabilang din ang sa mga naaresto sa Caloocan City, isang 37
anyos na pintor ho ng residente ng Barangay 12 ho, Barangay 12 ang naaristo ng Intelligence Section ho ng District Mobile Force Battalion dahil sa paglabag sa Section 11, Article 1 ng Republic Act 9165, no? Itinuturing siyang most wanted person at ang warrant of arrest ay inilabas ng RTC o Regional Trial Court Branch 122 Caloocan City para sa pagpapatupad ng hatol ng korte. Sa Valenzuela City ulit, isang 50 anyos na negosyante at residente ho ng Barangay Santa Lucia, Quezon City, ang naaresto matapos ipatupad ang isang alias warrant of arrest kaugnay ng paglabag ho sa Anti-Carnapping Act, Republic Act 6539. Itinuturing din siyang most wanted person. Ang warrant ay inilabas ho ng Regional Trial Court Branch 96 Quezon City na may inirekomendang piyansa na 180,000. Samantala sa Caloocan City, isang 19 anyos na lalaki, walang trabaho at residente ho ng Barangay Lungos, Malabon City, ang naaresto ng Northern Police District Intelligence Division Tracker Team dahil sa paglabag ho sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Itinuturing din na siyang most wanted person at ang warrant ay inilabas ho ng Family Court Branch 4 Malabon City na may nirekomendang piyansa na 120,000 at nasa kustodiyan ho siya ng dahil sa ibang kaso habang inihanda ang mga dokumento para ho sa pagbabalik ng warrant sa korte. Northern Police District patuloy ang pinaigting na operasyon. Sinabi ng NPD na bahagi ng kanilang responsive and dynamic law enforcement and public safety services ang patuloy na pagpapalakas ng police visibility, mabilis na pagtugon sa mga krimen at tuloy-tuloy na anti-criminality operation. Pinaigting din ng distrito ang mga proactive public safety initiative at community-oriented policing upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, muling iginiit ng NPD ang kanilang commitment na protektahan ang mga mamayan, mapanatili ang peace and order at makapaghatid ng mabilis, epesyente at maasahang serbisyo pulisya sa publiko. Maraming salamat Northern Police District sa inyo pong samut-sari pong accomplishment. Okay, thank you. Dito tayo, lipat tayo sa congratulate lamang natin ito si Alex Iyala, no? As of August August 4 o August 5, no? Dito sa ating kahapon ko ito, napanood ko ito, ang kanya pong replay ho, at ako ito ang tuwa ho, dahil meron tayong isang Pilipina na naman na gumuhit ho, ginuhit na naman po ang pangalan ng bansang Pilipinas o sa larangan ho ng palakasan, sa larangan ho ng sports. Kaya maraming salamat Alexandra o Alex Iyala sa iyo pong tagumpay mo at tagumpay ng bayan, tagumpay ng bansang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo Alexandra Iyala, rank world number 20 na ho sa World Women's Tennis Association Singles Ranking ho, a new career ho. Hayo ito. This comes after her historic first WTA Tour Singles Championship at the 2026 MOBA Dala City DC Open where she defeated world number 3 Jessica Pegula ho. Maraming salamat sa iyo, Alex Ayala, dahil talaga po nga lintik ang saya ho namin, di ba? At dito naman po tayo, dumako po tayo dito po sa ating pangalawa o pangatlong topic ho sa hapon na ito. Nais ko lamang pong i-share sa inyo at ako po talagang ayaw ko sana talakayin ito, no? Dahil nga po ito pong si dating Senador Bong Revilla ho, ay bilib ako dito kasi ho, sumurrender ho siya. Dito po ako bilib sa mga ganitong uri ng tao, no? Paki-share lamang po ng ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Bakit po ako bumilib sa kanya? Siya po'y gentleman, a good officer. Di ba ho? Dating senador, dating politiko, dating magaling ho na politiko, at talaga hong matulungin sa kanya pong mga kababayan, lalo na po sa lalawigan ng Cavite, no? At ipinakita ho niya na hindi niya tatalikuran, hindi niya tatakasan ang anumang kaso na pinagkaloob laban sa kanya. Hinarap niya ang kanya pong mga kaso, at ito patuloy ho na ito na ho ang istorya dito. Kaya naman ho, mayroon po akong nakausap na sabi ko nga ayaw ko na sana talakayin ito
Dahil siyempre po bilang respeto ho ng Sandigan Bayan, korte ho ng Sandigan Bayan, pero sabi niya, i-share mo pa rin para at least maintindihan ng ilang mga kababayan natin. Sabi ko, okay na ito. Marami na po ang tumatalakay tungkol dito. Hindi, iba pa rin pag ikaw ang tumalakay. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Pare, thank you sa iyo. Dito po sa sinasabi pong 2-1 o 2-1 boto ho sa Sandigan Bayan para ho kay dating Senador Bong Revilla, pinayagan hong magpiyansa. Ito ho yung sabi ho dito, pinayagan ho ng Sandigan Bayan ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa kaugnay ng kasong kinakaharap niya matapos bumoto ang 2-1 ang mga maestrado ng Special 3rd Division. Ang mga maestradong bumuo sa division ay sina Associate Justice Carl Miranda, Chairperson, at mga Associate Justice na sina Ronald B. Moreno at Fritz Brian Anthony M. De Los Santos. Sa butuhan, tumutol si Miranda sa pagbibigay ng piyansa habang pabor naman sina Moreno at De Los Santos dahil dito pinaboran ng mayorya ang kahilingan ni Revilla na makapagpiyansa. Itinakda ng korte sa halagang 1 milyon ang piyansa ni Revilla habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong may kaugnayan sa umano'y 92.8 million flood control project. Plunder ito. Tama ba? Kasyong plunder ito. No? Gayunman, ang pagkakaloob ng bill ay hindi nanguhulugan, ibinasura na ang kaso o napatunayang walang sala ang dating senador. Patuloy pa rin daraan sa paglilitis ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala patuloy na hinihintay ang iba pang hakbang na magkabilang panig kaugnay ng naturang kaso. Eto nag-research tayo ng konti regarding dito sa dalawang maestrado ng Sandigan Bayan Special 3rd Division regarding po sa mga track record nito. No? Una po nating ni-research ang kanya pong profile. Ito pong si Associate Justice Ronald B. Moreno. Ito pong si Ronald B. Moreno, Associate Justice ay isang career judge ito na nagsimula sa Metropolitan Trial Court bago naging Regional Trial Court. Judge sa kalaunan ay Associate Justice ng Sandigan Bayan. Ito po yung kanyang judicial career. Magaling ito. Hindi ito basta-basta lamang kung naging Associate Justice sa Sandigan Bayan. Magandang hapon po kay Sir Paul John Reyes. Magandang hapon sa iyo, Sir Paul John Reyes. Thank you sa inyong pong pagbisita. Noong nakaraang 1995 nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas. Dito ito nagtapos sa University of Santo Tomas. Noong nakaraang 1996 na-admit sa Philippine Bar. Pumasa. Ito pong si Ronald B. Moreno, Associate Justice Ronald Moreno. Noong 2009 naging executive judge ito ng Makati Metropolitan Trial Court. Noong 2012 naman itinalaga ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang presiding judge ng Makati Regional Trial Court Branch 147. Noong taon naman 2018, isinama siya ng Judicial and Bar Council sa shortlist para sa bakanting posisyon sa Sandigan Bayan. Nakakuha siya ng 5 sa 7 boto ng GBC o ng Judicial and Bar Council members, di ba? Noong June 8, 2018 itinalaga siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan, kapalit ni Alexander Gismondo. Panahon niya sa Makati Regional Trial Court, ito po history po ito pag-usapan lamang po natin. Paki-comment na lamang po kung mayroon din po kayong alam regarding po sa kanya pong profile. Ito po si Associate Justice Ronald Moreno. Dito panahon niya nang nasa Makati Regional Trial Court bilang presiding judge ng Makati RTC Branch 147. Humawak siya ng mga civil and criminal cases. Isa sa mga naitalang kontrobersyal na usaping dumaan sa kanyang sala ay ang Smoky Mountain mass housing dispute
na kinasasangkutan ho ng R-11 Builders ho, Harbor Sentry, Port Holdings and Government Housing Guarantor na Home Guarantee Corporation. May mga kautusan si Moreno sa naturang kaso na kalaunan ay umabot sa Court of Appeals. Yun ha. Gayon pa man, hindi sapat ang mga publicly accessible reports na nakita ko. Yun ho, ang kanya pong mga pangunahing kaso ho, dito naman ho sa isa ho sa mga highlights ng mga pangunahing kaso ho, na hinawakan nitong si Associate Justice Ronald Moreno. Mga pangunahing kaso at desisyon niya sa Sandigan Bayan. Number 1, 2.2 billion na Makati City Hall building car park. Case yan dating Vice President, dating Mayor Jojo Binay at ganoon din po sa kanyang anak na si Junjun Binay. Isa ito sa pinakamalaking desisyong sinulat ni Moreno noong Agosto 2025 pinawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division sina dating Vice President Jijomar Jojo Binay, dating Makati Mayor Jijomar Erwin Junjun Binay Jr. at iba pang akusado sa mga kasong graft, malversation at falsification na may kaugnayan sa 2.2 bilyong Makati City Hall building. Car park project ho. Kaya ibig sabihin mayroon po siyang hinawakan ho na mga kaso ito po yung mga mabibigat na kaso nung time na siya po ang humawak po dito po sa kaso nitong Makati City Hall Car Park building balik ko tayo. May tumawag lang ho sa atin Balik ko tayo dito sa ating pong tinatalakay. Nasaan na ba tayo? Sandali lamang. Ito yung ating problema minsan kapag may tumawag ho. Talaga pong napapatigil ho tayo Pero di bali, ganun talaga ho yan. Ganun ho talaga, di ba? Kasama po yan sa ating pong pagtatalakay, di ba ho? Ito ang desisyon ay sinulat ho ni Justice Ronald Moreno. Umabot ho sa 23 counts ang mga kasong inihain laban sa mga Binay at iba pang akusado. Ayon sa korte, hindi napatunayan ng prosecution ang galit ng mga akusado beyond reasonable doubt. Kabilang ang aligasyon ng conspiracy. Mahalagang punto, hindi ibig sabihin ng acquittal na sinabi ho ng korte na walang irregularidad sa proyekto. Ang punto ng criminal ruling ay hindi nakamit ng prosecution ang kinakailangang antas ng patunay para mahatulan ang mga akusado. Ito naman ho tayo dito naman ho sa kaso ng FIDAPS scam, pork barrel scam o case ni dating senador, yumaong senador, Senate President Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Gigi Reyes. Isa rin ito sa pinakamalaking kasong pinangasiwaan ng isang division kung saan kabilang si Moreno. Noong 2024 isinulat ni Moreno ang desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division na nagbigay daan sa dismissal acquittal sa plunder case laban kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Gigi Reyes, yung kanya pong chief of staff ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y 172.8 million FIDAP na dumating na di umano'y napunta sa mga ghost at fictitious projects. Sa desisyong binigang diin ng korte ang constitutional principle na kailangang mapatunayan ng prosecution ang guilt beyond reasonable doubt at hindi maaring ibatay ang conviction sa kalinisan o sa kahinaan lamang ng depensa. Ito ay isang mahalagang ruling dahil kabilang sa mga akusado ang mga prominenteng personalidad na sa tinaguriang PIDAP pork barrel scam. Di ba ho? Dito naman sa pangatlo, mga high profile cases ito. Mayor, Vice President, di ba? At iba pa. Dito naman sa lungsod Quezon, si dating Mayor Herbert Bautista doon po sa 25 million graft case naman. Noong December 2025, pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista
sa isang graft case na may kaugnayan sa humigit kumulang 25 million na proyekto para sa solar power systems at waterproofing works. Ang desisyon ay pirmado isinulat ni Associate Justice Ronald Moreno, samantala ang dating Quezon City Administrator na si Aldrin Conia ay nahatulan sa parehong kaso at nasintensyahan ng pagkakulong. Batay sa ruling, hindi napatunayan ng prosecution ang guilt ni Bautista beyond reasonable doubt. Noong February 2026, pinagtibay rin ng Sandigan Bayan ang conviction kay Cunha sa pamamagitan ng resolusyon na isinulat ni Moreno kasama ang concurrence ni Associate Justice Carl Miranda at Fritz Brian Antonio de los Santos. Dito naman tayo. About Romil Beltran, Baguio Barangay Treasurer. Noong September 2024, isinulat ni Moreno ang 27 page decision na nagpapatibay sa conviction ng Barangay Camp 7 Treasurer na si Romil Beltran. Si Beltran ay nahatulan kaugnay ng 4 na counts ng malversation of public funds na may kinalaman sa pamigit kumulang 11,300 cash prizes para sa 2011 Sangguniang Kabataang Sports Space. At pinagtibay po ito. Dito naman po tayo, dumako naman po tayo dito sa ating pong pangalawa pong ni-research. Ito pong si Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos. Ni-research po natin ito para po makita natin kung sino po ba yung mga hinatulan nila. Sino po ba yung mga kasong hinahawakan nila? Mga high profile ito. Nga kaso ito, katulad po kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Vice President Jojo Binay, Mayor at iba pa. Dito naman sabi nga dito sa education, sa pagiging abogado, si De Los Santos ay nagtapos ng law degree sa University of San Carlos. Sa amin po ito sa Cebu, Cebu City. Sa Cebu noong 2011, mayroon din siyang Master of Laws mula sa Cornell University sa New York yan. At na-admit siya sa Philippine Bar noong 2012. Magaling ito, matalino ito. May legal lineage din ang pamilya niya. Ang kanyang ama ay si Edgardo de los Santos, dating Associate Justice ng Supreme Court. Ang middle name niyang Makasyar ay konektado rin sa dating Chief Justice Felix Makasyar. Gayunman, ayon sa profile ng University of San Carlos, pinili ni Fritz de los Santos ang sariling career path sa hudikatura. Hindi siya dumiretso agad sa pagiging hukom. Dumaan muna siya sa iba't ibang legal posisyon. Naging po siyang 2013, naging court attorney sa Supreme Court. Court attorney ito sa Supreme Court noong taong 2013. Noong 2014-2015, associate solicitor sa Office of the Solicitor General. Matindi po ang pinagdaanan nito ni Brian Fritz de los Santos. At 2015 naman, court attorney sa Court of Appeals. Napakarami from Supreme Court, pababa. Di ba? September 23, 2025, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan. November 4, 2024, nanun pa sa harap ni Chief Justice Alexander Gismondo. Ang posisyong kanyang kinuha ay ang nabakanting matapos ma-promote si Geraldine Fit Icong bilang presiding justice ng Sandigan Bayan. Dahil wala pang isang taon ng kanyang panunungkulan bilang Sandigan Bayan Justice, limitado pa ang bilang ng major decision na siya mismo ang nagsulat. Ngunit kabilang na siya sa 3rd Division kasama sina Justice Carl Miranda at Justice Ronald Moreno, kung saan ilang high-profile cases ang dumaan sa kanila. Mabigat ito. Magagaling ito. Ng mga abogado, ng mga justice ng Sandigan Bayan. Dito po, isa po sa mga kasong hinawakan niya, ito pong kay dating Senador Bong Revilla, 92.8 million flood control case. Ito ang isa sa pinakamalaking kaso kung saan naging bahagi si De Los Santos ng dibisyon. Si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ay kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalous na 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan.
Ang Sandigan Bayan 3rd Division ay binubuo nina Carl Miranda, Chairperson, Ronald Moreno, Senior Member, Fritz Brian, Anthony De Los Santos, ito po yung ating tinatalakay ngayon, Junior Member. Noong Enero 2026, kabilang si De Los Santos sa mga lumagda sa resolusyon na nagbigay ng probable cause para sa warrant of arrest laban kay Revilla at iba pang akusado. Sa isang hiwalay na resolusyon tungkol sa custodial arrangement ni dating Senador Revilla, kabilang din siya sa concurrence sa decision ng division. Ang resolusyon ay isinulat ni Justice Miranda at sinuportahan ni Moreno at De Los Santos. Mahalagang tandaan, ang pagiging bahagi niya ng division ay hindi nangangahulugan siya lamang ang nagdesisyon. Ang Sandigan Bayan ay isang collegial court, kaya ang mga desisyon ay pinagpapasyahan ng mga maestrado ng division. Isa po siya sa mga junior na member o junior associate justice di ba? Herbert Bautista, kabilang din siya. Kabilang din si De Los Santos sa 3rd Division na humawak sa kaso laban kay dating Quezon City Mayor Herbert Bistik Bautista at dating Quezon City Administrator Aldrin Conya. Ang kaso ay may kaugnayan sa 25.3 million supply at installation ng solar power system at waterproofing works para sa Quezon City Civic Center building. Sa desisyong na-acquit si Bautista dahil hindi napatunayan ng prosecution ang kanyang guilt beyond reasonable doubt, habang nahatulan si Conya kaugnay ng kanyang papel sa pagproseso ng mga dokumento at pagbabayad sa proyekto. Noong February 2026, pinagtibay ng 3rd Division ang conviction kay Conya. Ang resolusyon ay isinulat ni Justice Ronald Moreno at siyang sinangayunan ni Justice De Los Santos kasama si Justice Carl Miranda. Alberto Agra, Bacoor Bay Reclamation Project. Isa pang malaking kaso na kabilang si De Los Santos ay ang grab case laban kay dating Philippine Reclamation Authority Chairman Alberto Agra. Inakusahan si Agra na nagbigay umano ng unwarranted benefit sa Bacoor City at private partners kaugnay ng reclamation ng 844 hectares ng Bacoor Bay. Noong Hunyo 2026, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang grab case matapos pagbigyan ang demonier to evidence ni Agra. Ang 33 o 33 page decision ay isinulat ni Justice Ronald Moreno at sinangayunan nina Justice Carl Miranda at Justice Fritz De Los Santos. Mahalagang punto sa ruling sinabi ng korte na hindi sapat ang ebidensya upang patunayan na si Agra mismo ang nag-utos o nagdirekta sa pagpapatupad ng mga Memorandum of Agreement. Dito naman sa 44 million pinap scam dating TRC official, kabilang din si De Los Santos sa 3rd Division na humawak sa 44 million pinap case laban sa dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan at iba pang akusado. Malupit ang nito, ang track record nito. Dito po, nakita natin na dumaan po sa tamang proseso. Sabi nga ng isa kong kaibigan, hindi kami abogado. Lahat po naman ang kaso Lahat po mag-o-offer yan ng bail, mag-o-offer po ng piyansa. Talaga isa-suggest ng mga abogado nila na magpiyansa kami kahit hindi po pwedeng magpiyansa. Ngayon, bahala na po ang korte doon mag-determine, katulad po nitong binabanggit natin, ito pong Special 3rd Division ng Sandigan Bayan. Siyempre, pag may nakita sila na mga hindi naman reasonabling mga paratang laban kay dating Senador Bong Revilla, hindi talaga obra yan, makapagpiyansa sila dahil yun naman pong pagpiyansa nila is temporary liberty lamang yan. Pansamantalang paglaya habang didinggin ang kaso niya. Ngayon, kung talagang consistent yung ating mga prosecution sa kanila pong pagdidemanda o sa kanila pong aligasyon labang kay dating Senador Bong Revilla, ay pwedeng mahatulan o mapatunayan. Kanya lamang sa tagal-tagal ng tumakbo ng mga kaso, talagang hindi ganun kadali na sabihin natin. Kung pinagbintangan mo na ang isa pong akusado, ang isa pong suspect, na siya po ay nagnakaw, siya po ay nanloko, hindi pwede hatulan na siya. Dahil marami po
lalo na nung panahon ng Duterte administration. Alam po ba ninyo, ang pinakamagaling na doktor sa buong Pilipinas, o sa buong mundo na lang, sabihin natin, ay si dating Pangulong Digong Duterte, si Pangulong Duterte. Bakit? Nung na-acquit o nung pinalaya o binigyan ho ng pardon ho, o binigyan ho ng executive, di ba, ni dating Pangulong Duterte, si dating Pangulong Gloria, na ngayon ay kongresista ho ng Pampanga, sa lalawigan ng Pampanga, bigla ho nawala ho yung sakit niya. Yung pong nakalagay dito sa kanyang liig, na may brace sa liig, bigla ho nawala. Kaya ho, ang solusyon sa sakit ninyo ay hanapin lamang po ninyo ang dating Pangulong Duterte. Siya po ang pinakamagaling na doktor na nakikita ko. Marami po yan. May mga nag-wheelchair pa. Nung napalaya ho sila, nawala po ang kanilang mga sakit at lumakas muli sila. Ngayon, nung sila po ay hinuli dahil napagbintangan sila sa iba't ibang mga kaso, iba't ibang mga krimen, bigla ho silang tumas ang dugo, ang high blood sila, ang kanilang blood sugar, at marami pang mga iba't ibang mga sakit. Nung sila po ay hinuli at ikinulong. Nung sila po ay mapalaya, ang lalakas po nila. Sumisigaw pa ng Duterte. Kaya maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po kay Alex Ayala sa kanya pong isa na namang garantiya, isa naman pong karangalan na ibinigay niya sa bansa natin. Bagamat matindi po ang problema ng bansa natin, nandiyan po yung mga kalamidad, at the same time yung politika, pero ating mga kababayan nagbigay po ng karangalan para sa ating bansa. At siyempre po, pasalamatan ko din yung Northern Police District sa kanila pong mga accomplishment, sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong pagtugis sa ilang mga kriminal na aking inasahan ay lahat sana mahuli po nila. Okay, maraming salamat at isang magandang hapon, maulan hapon. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayo labas na labas. Bukas po talakayin natin yung paihi po dyan sa Camarines, Camarines Sur o Camarines Norte, sa Del Gallego. Ganon din po yung pulis sa Lemery, Batangas, yung Municipal Police Station ng Lemery, Batangas. Talakayin po natin, pasalamatan po natin ang kanilang Chief of Police, lalo na po yung grupo ng Lemery, Batangas Municipal Police Station. Ayaw magpabanggit ng isa pong kapitan, police captain ng kanyang pong pangalan, dahil very serious at medyo masilan yung kanyang trabaho. Inasisto kami nung time na yon, nung kami po ay lumapit po sa kanila pong himpilan. Kaya maraming salamat sa iyo, sir, at sa lahat po ng mga kasamahan mo sa Intel at ganoon din po sa investigation team. Salamat sa inyo, at lalo na po yung disc officer nila. Thank you so much. Sana lahat ng police station ay ganyan po mag-asikaso. Bagamat may kahabaan, 3 oras, mahigit 4 na oras kami naghintay, pero at least positive at nagtagumpay kami sa amin pong inireklamo. Again, maraming salamat po, Pilipinas, at magandang hapon po muli sa ating lahat. Adios amigos, bye-bye, thank you, bye-bye, thank you, bye-bye.